1 kilo, in-steam ko kasi, yan pwede na. In-steam ko kasi gagawin kong gagawin kong pang Shanghai, yan. Ano yan hinimay ko, tinanggalan ko lang muna ng ulo, tsaka ng tinik sa gitna. Pagkatapos, hihimayin ko ng yan, ng masinsinang himay, yung talagang mawawala na lahat yung yung pinakamaliliit na tinik. Kasi gagawin kong ang to, lumpia. Kaya kailangan talaga asin, walang matitirang maliliit na tinik. Medyo matagal tong gagawin natin na ito. Sali natin dyan. Dami yan pag pag nahimay natin lahat. Ayan matinik pa yan. Tinanggal ko lang muna yung mga malalaking tinik. Tapos himayin natin. Ganto na yung itsura pag nahimay na natin. Ganto na yan. Pinong-pino na, diba? Tapos, ito yung yung mga natanggal pa nating maliliit na tinik. Yan, ang liliit ng tinik na yan. Talagang pinagtsagaan nating alisin lahat. Pagkatapos, ito na yung mga kakailanganin natin para sa gagawin nating lumpia. Meron tayo ditong bell pepper. Tapos, meron tayong garlic. Medyo marami yung garlic kasi masarap pag marami. Then, lalagyan natin ng onion. Tapos, 2 piraso ng carrots. Tapos, syempre, meron tayong wrapper. Tapos, ito na yung hinimay nating galunggong. Kailangan lang dito talaga matyaga ka, maghimay. Para, para talagang walang tinik. Pero minsan, hindi rin naman may iwasang minsan, may nakakalusot din naman na tinik. Pero mas maganda pa rin talaga yung halos wala ka nang makikitang tinik. 'Di ba? Yan yung yung 1 kilo ko na galunggong na hinimay, eto na lahat. Yan na lahat yan. Ngayon, mag-umpisa na tayo. Bale, ito na in-slice ko ng medyo mas maliliit para hindi mahirapan yung food processor para mas mabilis. So, in-slice natin to yung onion, yung garlic, and then yung bell pepper, pati yung carrots, naka-slice na. Tapos, ilalagay na natin dito sa, sa food processor. Pagsasama-samahin na natin yan. Pagkatapos, lalagyan ko na rin ng 2 pirasong egg. Kaya naisipan kong gumawa nitong galunggong na lumpia. Kasi nga mura yung yung pagkakabili ko sa galunggong, 50 pesos. Natuwa naman ako kasi syempre 50 pesos lang 1 kilo. Pag ganito na yung itsura, pwede na to. Ito maganda lang pag pag ginamitan mo nitong food processor kasi mas mabilis kesa yung magkakaskas ka pa or yung magkakayod ka pa. Tali na natin dito yung Yan. Kasya ba? Tingin nyo, kasya ba? Yan natin kung may mga konting. Ayan, hindi maiwasan. May mga minsan may konting pa. Konting ang tawag dito, tinik. Tingnan na natin. Kasya naman. Lagyan natin ng MSG. Pepper. Mas masarap, mas marami. Salt. Tansyahan lang natin. Ito na. Ito na natin maiki. Tapos, meron tayong piping bag. Talagay na natin dito sa piping bag. Diba? Kaya gusto ko dito sa piping bag kasi mas madali pag pag magpapalaman na tayo dun sa wrapper. Pag nagsalin kayo sa piping bag, huwag nyo ganun pupunuin kasi pag marami yan, ang hirap i-squeeze. Kaya kailangan sakto lang para pag pinisa nyo or in-squeeze nyo nga, madali lang siyang pisain. Yan, ganyan lang ako gumagawa ng ng lumpia. Pwede rin naman mano-mano kung wala ka naman piping bag. Pero gusto ko sa talaga pag may piping bag. Tsaka yung sukat ng lumpia, pare-parehas yung taba, pare-parehas yung sukat.
isa sa pinaka-favorite kong gawin ang magbalot ng lumpia. Parang parang na-expert sa pagbabalot ng lumpia. Basta gustong-gusto kong ginagawa 'to, yung yung magbabalot ng lumpia. Kahit anong klase pa ng lumpia 'yan. Hindi ko na ginamitan ng pinaka-paste, yung pandikit. Kasi naman, ma-moist naman yung lumpia natin. So, may konting liquid naman yung lumpia natin. Kaya hindi na kailangan ng pandikit dito sa wrapper. Medyo na yan, kakapit na yan, didikit na yan. O, ganyan lang kadali. Bali, ang nagawa natin kasi yung isang anda ay 10 piraso. Bali, 2 anda lang kasi yung binili ni Habi. So, ang gagawin natin dito, ganito na itsura. Hahatiin natin to sa gitna para medyo maliliit, para mas madaling maluto. Tapos, yung natira, ilalagay ko na lang yun sa freezer. So, pwede nating lutuin yun sa mga susunod na mga araw pa. Kumaga instant na yun, ituto mo na lang tapos ibabalot mo na lang ulit. So, ito na, mag-start na tayo magprito ng lumpia. Basta pag magpiprito ka, make sure na yung mantika mo, mainit na. Para yung lumpia na piprituhin mo, hindi mamantika. Kaya nagiging mamantika minsan yung mga lumpia. Kasi ang nangyayari doon, iniluluto ko agad sa hindi mainit na mantika. So, ang nangyayari, sumisip-sip ng madaming mantika yung wrapper. Basta talaga pag mura ang presyo ng galunggong, isa to sa mga ginagawa ko sa galunggong, gumagawa ako ng lumpia. So anyway, habang nagpiprito tayo, magte-thank you po muna ako sa inyong lahat. As always, maraming salamat po sa matyagan yung panonood sa aking channel. At syempre kung bago ka sa channel ko, baka naman po, please don't forget to like and subscribe. And of course, don't forget to click the notification bell for new updates. Yan na, tapos na nating naluto lahat yung yung ating lumpia. There you go guys. I hope nag-enjoy kayo sa aking video for today. At kung hindi mo pa po nasubukan to, itry mo na kasi mas masarap to kaysa sa meat. Kung hindi ka mahilig sa pork meat, itry mo tong gawin, or kung hindi ka kumakain ng pork meat, ito yung gawin mong lumpia. So, meron tayong 2 sausawan. Syempre, yung suka na matamis na maanghang. At meron tayong isa pa yung ididip lang natin sa mayonnaise. So, parehas naman siyang masarap. So, that's it guys. I hope nag-enjoy kayo sa aking video for today. At sana abangan nyo pa ako sa mga susunod kong video. Maraming salamat po. Thank you for watching. Diyos mabalos. Bye-bye.